Hi, I'm Gerson Cristal together with my podcast team, Faith Balayo, Shaira Campus Post, and Trisha Ilang Ilang, and you're listening to the Audio Diaries podcast, a show where stories speak louder. Today, we will be having a discussion that most of us find sensitive but crucial in our society: abortion. We will mostly focus and explore it through a religious or spiritual perspective. To make this conversation valuable and worthwhile, we invited an important person who can provide all of us the ideas and perspectives we're aiming to receive. Our guest speaker for today is Pastor Larry de la Cruz, a pastor at Unida Christian Church, Cavite City. Good evening po, Pastor. Good evening sa inyong lahat. Good evening Good sa lahat evening ng po. mga listeners. Good Good evening evening po. po. Good evening. For our first question po, Pastor. Good evening po, Pastor. Good So evening. for our question po, we would like to know what is your take on the topic regarding abortion and if you are pro-life or pro-choice po regarding po sa abortion. Yeah. Basically, being a uh, church leader, I look at abortion as one of the thing na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. It is not due in the will of God. And although I am a pro-life, also, I also respect the freedom of choice that a person or individual, like every women, will do regarding to uh, abortion. No, yung mga bagay na may kinalaman sa medikal na kahingian, halimbawa, kapag ito ay ikinabit sa abortion, sa akin, ito ay nire-respeto. Although bilang isang Christian leader ay tinitingnan kong abortion bilang isang bagay na hindi nakalulugod sa kalooban ng Diyos at hindi nais ng Diyos na mangyari sa isang tao. Pero do you think po ba that abortion should be legalized po here in the Uh, Philippines po? Parang hindi pa, hindi dapat. Abortion should not be legalized sa ating bansa. Unang-una, because we are a very traditional and family-oriented country. No, tayo ay mayroong malaking respeto sa pamilya. Kapag sinabing ganoon, ibig sabihin kinikilala natin na ang lahat ng miyembro ng pamilya ay mahalaga para sa atin. Lalong-lalo na yung mga bata o yung mga musmos. So, alam naman natin na yung mga babies o yung mga bata ay napakalaking joy ang hinahatid sa isang pamilya. No? Kapag ang isang tahanan ay mayroong sanggol, may baby, may bata, iba yung kaligayahan meron ng isang pamilya. Kaya sa akin, hindi ko ninanais at hindi ko gusto na legalize yung abortion sa ating bansa. Po sa tatlong katanungan po, what biblical principles or teachings guide your personal or church stance on abortion po? Yeah. Basically, siyempre yung pagkilala sa buhay na binigay ng Diyos sa atin. No, isa yun sa prinsipyo na nagmula sa Biblia na mahalaga na ating kilalanin. Sa akin, yun yung aking kinikilala. Na, una, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang Diyos din ang may karapatang kumuha nito sa atin. So, uh, sa isang uh, pananaw na mayroon consideration doon sa estado ng isang church, no, concerning sa abortion, ito yung talagang binibigyang consideration. Kaya nga may pagkilala sa buhay, no, sabi nung
isang verse sa Bible sa Book of Isaiah, chapter 49, verse 1. So, sabi doon ni Prophet Isaiah, "The Lord called me from the womb, from the body of my mother, He made me." No? So, ibig sabihin, dito pa lang ay pinapakita na ng Panginoon sa atin na bata pa lang, o ibig sabihin, naroon pa lang tayo sa tiyan ng ating, o sa sinapupunan ng ating ina, kilala na tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil siya yung creator natin, siya rin yung may karapatang kumuha ng buhay. Kaya ito yung nagbibigay impluwensya sa atin sa pagkilala na hindi nararapat ang abortion sa kahit kanino mang babae o nilalang ng Panginoon dito sa ating mundo. Kasi po, para naman po sa ikaapat na tanong po, how do you address or view the topic of abortion within the context of your pastoral responsibilities po? Same as doon sa aking take or sa aking prinsipyo na pinaniniwalaan regarding abortion na galing sa Biblia, no? Ang bagay na mahalaga ay ipaalam ko sa aking pinangungunahan within my pastoral responsibilities na nararapat igalang ng tao yung buhay na meron siya at meron sa kanyang sinapupunan. Kaya bilang isang pastor, bilang isang church leader, mahalagang ituro ko sa aking pinangungunahan, sa church na aking pinangungunahan, yung pagpapahalaga sa buhay na hindi dapat gawin ang bagay na ito, yung abortion, dahil ito ay hindi nararapat sa paningin o pananaw ng Diyos. At yun ay nasa aking responsibilidad bilang kanilang leader sa church. Ayan. So, good evening po, Pastor. So, thank you so much po for your answers. Ayan. So, we are now down on the fifth question po. So, sabi po dito, based on your religious beliefs, when does life begin? So, sabi niyo nga po kanina, di ba, nasa sinapupunan pa lang po tayo is kilala or binigay na po tayo ng Diyos. So, how are you going to answer those people po na sinasabi nila na a fetus is only a potential human being? Sinasabi po nila, a fetus pa lang yan, hindi pa lang po yan tao. So, paano po kayo magre-react po doon sa ganong statement? Hindi ko alam yung basehan nila ng pagiging human. Kasi naniniwala tayo, hindi lang naman spiritually or biblically or religiously, na ang fetus, no? Fetus na doon sa kanyang state bilang fetus ay buhay na. Diba? Ibig sabihin, tao na yun. Meron na siyang buhay. Kaya nga pagka pinagbasta natin sa science, diba? Yung fetus, meron na siyang shape, no? Meron na siyang human shape. Ibig sabihin, siya ay human na, hindi potential human. Kasi yung buhay nagsisimula sa pagsasama ng sperm at egg ng mga magulang. Kapag yun ay nagsama, nabubuo yung buhay. So, ibig sabihin, dun pa lang, wala pa sa pagiging isang fetus ay meron ng buhay. Kaya sa akin, siguro, malaking bagay na mayroong science, no? May siyensya. At ito'y sumusuporta din sa pananaw ng Biblia na kailangan irespeto dahil yun nga, sa atin, lalo na bilang isang Kristiyanong bansa, yun yung general na paniniwala natin. No? Itong recent na mga news, kung kayo ay aware, no, merong mga fetus na natagpuan sa mga estero sa Maynila, no, at doon very alarming, no, sa mga tao kasi nga ito ay buhay na. Sabihin, hindi man siya nakalalabas pa sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay buhay na, no, kaya kinikilala na ito ng buhay at sa atin hindi yun potential human. So mahalagang maipaliwanag ito ng maayos, magkasamang pananaw ng siyensya sa pag-aaral at pananaw din ng Biblia na ibinibigay naman sa atin ng Panginoon bilang isang tao, bilang isang individual.
Ayan, thank you po. Napakaganda po ng inyong kasagutan. So, I am also aware of that news po na ang dami nga po natagpuan na and it's really um, napakasakit po sa pakiramdam kasi because bearing a child is really magical and it's really a blessing from our Lord. Diba po? Yes. So, ayan po. So, ito naman po, does the church thinks abortion is evil po? So, if abortion is evil, does that mean proponents of abortion are evil too? Yeah. Maganda yung tanong, kasi ito yung malimit misconceptions ng maraming mga tao about uh, religious parang concerns or pananaw ng mga reliyosong tao concerning abortion. At dahil nga ito ay parang masama sa pananaw ng maraming, it is evil, no? Pero technically, kung ating titingnan, ang abortion sa pananaw ng iglesia o ng church, no, ng isang church ay hindi particularly o hindi specifically evil, no. Pinapakita lang o pinapaliwanag lamang ng isang church na ang abortion ay hindi nararapat at hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. No, kasi kung ilalagay natin as evil at pupunta doon sa pagkilala na yung proponents ng abortion are uh, also evil, walang puwang sa learning o sa pagtuturo. No, kaya nga tinuturo natin sa mga magulang, lalo na yung pagpapahalaga sa mga anak. No, sa atin, sa bansa natin, di ba, bago ka pumasok sa pag-aasawa, mayroong tinatawag na counseling or family planning seminar. Ibig sabihin dito, pinapakita sa mag-aasawa na mahalaga yung buhay at mahalaga yung pagbuo ng pamilya. No? At kasama doon yung pagtuturo na pahalagahan ang buhay ng isang tao. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, technically, merong pagkilala na mahalaga yung buhay. At hindi agad natin sinasabi na evil o masama yung mga gumagawa nito o yung paggawa nito. Although, biblically, nandun sa ganoong point. No? Pero, yun nga, dapat nating makita na yung act of abortion is an evil act or an act na hindi nakalulugod sa Diyos at maaring yung gumawa noon ay hindi naman talaga evil, no, kundi siya ay hindi uh, learned dun sa dapat niyang gawin. Or most of the situation, nandoon sila sa sitwasyon na hindi sila prepared, no? Lalo na pag yung mga batang ina. Mostly, di ba, ang mga ganoong mga cases ng abortion, yung hindi talaga nakapaghanda sa ganoong pagkakataon. So, hindi nakapaghanda, hindi nila alam ang gagawin, plus factor pa ay yung pressure ng pamilya na iniisip nila na hindi sila hindi tatanggapin yung kanyang sitwasyon, hindi tatanggapin yung bata, hindi lang yung kanyang kapartner, kundi ng kanyang pamilya. At mali, kumbaga parang magiging masama yung pananaw sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid. So kaya yung question na ito, parang ito ay nabuo doon sa parang general na pananaw ng mga tao sa lalo na sa atin sa Pilipino sa pagkakaroon ng sanggol o ng baby o pagbubuntis sa panahon ng pagiging isang kabataan pa lang o hindi ka handa sa pagpasok doon. Pero yun nga, it is those who are sabi nga, committing abortion are not evil. No? At maaaring sabihin natin, mali yung pananaw ng pro-abortion o yung mga proponents ng abortion ay hindi tama yung kanilang pananaw tungkol doon. Hindi balanse.
So, Pastor, so we are talking about the proponents of abortion po, right? So, Mm. do Yes. you know someone who undergone abortion po? And how does the church view those women po who have had abortion? So, earlier po kasi sinabi niyo na hindi nga po like, hindi po sila handa or takot po sila, di ba po, na ma-judge ng society. Mm. So, they resulted into doing that po, yung sa abortion nga po. So, how does the church view women po who have had abortions po? Ah, And kung may kakilala nga po kayo na nag-undergone abortion po. Unfortunately, wala tayong ako sa aking more than 20 years sa aking pagiging full-time pastor, wala pa akong encounter doon sa nag-undergo or nag-undergo ng abortion sa mga miyembro namin sa church. No, kahit doon sa aking mga naging assignment sa mga nakaraang mga churches. Walang ganoong situation. Meron lang tayong mga narinig na kwento kasi may mga kaibigan tayo na nasa medical fields, may mga ganong mga kwento. Like kanina, merong kasamahang nurse na nagkwento na doon sa kanilang hospital na pinagtatrabahuhan, merong ganong case, no, na tinry niyang i-abort yung kanyang baby, which is nandoon na sa kanyang 26 months, weeks. So, ibig sabihin, konti na lang lalabas na yung baby. At pwedeng, sa paglabas niya doon sa ganong estado, siya ay premature. Pero bata na siya. Ibig sabihin, pwede na siyang actually lumabas din ng pagkakataon na yun. Naalagaan lang sa NICU, no? Sa ICU ng mga babies. No, pero unfortunately, ginawa niya yun. Ayon lang doon sa kwento ng aking kasama sa church na nasa medical field. Yun nga, kawawa yung bata. At pinangakaralan nila yung nanay na nag-commit ng ganoon. No, dahil sa kanyang takot din. Katulad ng nabanggit ko kanina, generally ganun ang nagiging cases, no? Kapag nagko-commit ng abortion, lalo na yung mga bata na magulang o ina. So, ang church sa kanyang pagkilala sa hindi magandang ah, paggawa o hindi nakalulugod na bagay para sa abortion, ay naniniwala na ang mga kababaihan na may gantong pagkakataon sa buhay at nakapag-commit ng ganito ay kailangan tulungan. So, ibig sabihin, hindi na natin sila dapat na sisihin o i-condemn bilang isang babae dahil meron din silang mga pinagdaraanan. So, maaaring hindi natin nararamdaman yung kanilang nararamdaman, kung bakit nila nagawa yung bagay na yun to the extent na i-abort yung kanilang baby. No? Kaya ang maganda sa isang church, pwede niyang maitakil ito sa kanyang pagtuturo. No? Sa amin bilang mga pastor, pwede namin itakil sa aming pagtuturo sa mga pinangungunahan namin sa maraming mga venues, no? Pwede sa preaching, sa teaching, no? Pwedeng ituro ito sa mga kababaihan lalo. Hindi lang sa kababaihan, pati sa lalaki kasi syempre co-maker ng isang family ang babae at lalaki. So, ang pananaw sa babae ng isang church o ng isang iglesia ay nararapat na pananaw ng pagkilala sa pagkukulang at doon sa sitwasyon na maaaring siya ay naguguluhan at dapat na matulungan din bilang isang church o bilang isang iglesia. Okay po, Pastor. Thank you so much po. So, meron lang din po akong another question po. So, earlier po kasi, di ba po, you were asked po about your take regarding kung pro-life po kayo or pro-choice. And you also mentioned po na you are pro-life or against po kayo ng abortion, but also may part pa rin po na pro-choice po kayo. So, dito po sa question ko is there any reason or circumstance that a church can be a pro-choice and justify abortions? Yan po.
is there any reason or circumstance that a church can be a pro-choice and justify abortion? Yan, okay. So, unang-una, syempre, doon tayo tatayo sa standard o sa ating kinikilala na bilang isang iglesia o bilang isang church, basically we are pro-life. No? Kinikilala natin yung buhay. Meron ako naging classmate sa masteral class last 2007, many years ago, parang almost 20 years ago na yata halos. Siya ay pro-life. Kaya yung baby niya, sunod-sunod, no? Even though siya ay napaka-busy sa work, siya ay pro-life. Sabi niya dahil ako ay kumikilala sa buhay. Siya ay isang parang assistant doon sa kanyang church na pinaglilingkuran. Siya ay isang Catholic, no? Very vocal naman siya doon. So, ang church, no, ay mayroong ganung pagkilala sa buhay. At may mga instances na maaring dumating ang pagkakataon na mamili, no? At igalang yung binigyan ng Diyos ng karapatan o kakayahan magdesisyon para sa medical na sitwasyon ng isang individual, no? Sa akin ito personal lang, hindi ito talaga yung parang take ng aking denomination, no? Siyempre, they also respect our individual views about things, no? Pero sa akin, naniniwala ako as church servant na we need to respect lalo na yung ating mga medical doctors and experts. So, binigyan ng Diyos ng expertise sa ganoong mga bagay to decide which is justifiable para sa buhay ng isang pamilya. So, kung halimbawa ang kinakailangan na magdesisyon ng ina na piliin ang kanyang buhay higit sa kanyang magiging anak, no, kung ito ay mapagkasunduan ng mag-asawa, sa akin ito ay aking irespeto, no? At naniniwala ako na ito naman ay dumadaan sa pagkilala ng Panginoon. Kasi nga, naniniwala din tayo na binigyan ng Panginoon ng kakayahan ng mga eksperto para timbangin yung siyensya, maging yung kalalagayan pisikal ng isang babae, no? Kung pupuntahan ko lang yung bigat ng pagkilala sa spiritual na pananaw o biblical na pananaw, maaring maging extreme yung aking pagtugon doon. Pero dapat din nating balansehin na tayo ay nabubuhay sa physical at mayroon tayong mga kinikilala mga eksperto sa mga bagay na ganito na kailangan din nating kilalanin. At sila naman ay bigay din ng Panginoon, bigay din ng Diyos sa atin. So kung dumating man yung pagkakataon na ganoon, kailangan mamili, naniniwala ako na ito ay mayroong kapahintulutan ng Diyos sa ganoong sitwasyon. Kung talagang yun na yung pinaka-last resort na kailangan gawin. At meron akong mga naalalang mga pagkakataon sa aking mga kakilala na dumating sa ganoong punto, no? Hindi man agad-agad na na-abort ang baby, pero dahil nga siyempre tayo ay tumitimbang doon sa pagiging buhay ng mga sanggol, pero hindi rin umabot yung sanggol na lumabas sa mundo dahil doon pa lang sa tiyan ng kanyang ina, talagang nawala na rin siya. At medically, yun din yung dahilan ng mga doktor kung bakit kailangan nilang gawin yun. Talagang meron silang pag-aaral na hindi mabubuhay ang baby at tatagal sa tiyan ng kanyang ina. Kaya may mga pagkakataon na hindi na hinahayaang tumagal pa
yung nabuong buhay sa sinapupunan ng kanyang ina. So, may mga ganong mga instances at yun yung aking kasagutan doon. Okay po, Pastor. So, bali po yung sa sinasabi niyo po is about medical po, yun sa mga issue po pagdating na po Oo. sa pregnancy po. How about naman Oo. po, like, for this ano po, sensitive topic naman po na ito. So, how about naman po sa mga victims of rape po, for example? So, um, kasama pa rin po ba siya sa sinasabi niyo po na like ano na lang po, depende na lang din po sa tao kung mag-a-abort po or hindi since they Ah, are victims of rape po. oo. Hindi kasama yun. I think hindi yung kasama sa medical na ano na kalalagayan. Although somehow we can include that situation in the medical field. Halimbawa, sa sitwasyon ng nanay din, no, na maaring yung nanay sobrang depressed, 'di ba? Syempre kapag ka nandun ka sa ganung sitwasyon ay magkakaroon ka talaga ng depression. Pero still your body is healthy compared to those na nakaranas ng karamdaman at matter of death or life yung kanilang pagpili, no? Compared doon. So meron kasing sa medical na sitwasyon, talagang kailangan mong piliin dahil pwede mong ikamatay o pwedeng ikamatay niyo pareho, no? At yun namang ganong sitwasyon, naniniwala tayo na kapag ganoon yung inyong naranasan, siyempre bilang isang religious leader, naniniwala kung pwedeng mag-minister ang church sa kanya through counseling, prayers, no, encouragement, yung spiritual support ng church ay pwedeng i-render sa mga babae na nakaranas ng ganoon. And sa atin, meron namang mga ganun din, no? Yung mga institution na gumagawa nun, yung mga foundations na gumagawa nun to support and to lead yung mga babae na nakaranas ng ganoong sitwasyon sa buhay. And basically, hindi lang naman yung babae yung kanilang habol na maka-survive doon sa trauma ng kanilang pinagdaanan, kundi masalba din nila yung baby sa kanilang tiyan o kung meron man. Yun yung aking pananaw doon. Okay po, Pastor. So, doon lang po din sa part na po yun. Kasi po, syempre po, yung iba po mga victims of rape po, syempre Mm-mm. po, mas gugustuhin din po talaga nila na magpa-abort po, di ba? Oo, So, oo. kasi po, isa po sa mga arguments ng mga pro-choice po or sa pro-abortion po is that there should be no unwanted child be brought into the world po. So how are you going to respond to this argument po as a pro-life and as a Christian po? Mm. Since alam naman po natin na one of the issue here in our society, lahat po sa buong mundo is the poverty rate po, di ba po? And Mm. then pag niluwal po yung bata and unwanted na nga po, tapos papabayaan pa. So, paano po yun kapag ganun po? Kasi po mostly ganun po rin yung mga argument po ng mga pro-choice po. Kasi parang kawawa lang din naman po yung mga bata. So, uh, sa akin kasi ganito eh, no? Parang hindi ako masyadong 100% tawag dito, naniniwala doon sa termino na unwanted child, no? Uh, Siyempre, kung titimangin ko basically sa pananaw ng isang spiritual leader, no? Naniniwala ako na yung buhay, yun ay binigay ng Diyos. At there's no one in this world that are unwanted. Ibig sabihin, hindi ka lumitaw sa mundo na ikaw ay hindi hinayaan ng Diyos na mabuo bilang isang tao. So, maaring sa ganoong sitwasyon ka nabuo, no? Sa tingin ng mundo ay pangit at hindi maganda, at
po pwede namang hindi ka nabuhayin kasi nga ganoon yung iyong pinanggalingan. No? Pero hindi sa lahat ng mga magagandang sitwasyon lamang nabubuo yung buhay ng isang individual. So, maaari ding manggaling doon sa madilim na lugar yung buhay ng isang tao. Ibig sabihin, the mere fact na meron kang buhay, yun ay binigay ng Diyos sa iyo. Yun nga lang, ito ay nanggaling doon sa hindi maganda sa pananaw ng tao na sitwasyon at pinanggalingan o pinagmulan. So, kung titingnan natin sa magandang pananaw, yung mga bunga ng ganitong mga ah, sabi nga ay sitwasyon, marami din yung mga nag-excel sa buhay, lalo na kapag sila ay nagkakabayan. At naniniwala din ako na dapat na doon sa ganitong argument, no, manaig yung pagpapahalaga sa buhay. Hindi lang ng isang Kristiyano, kundi ng lahat ng tao na kumikilala sa buhay na meron tayo dito sa mundo. So, ibig sabihin, hindi dapat tingnan doon sa pinanggalingang sitwasyon yung halaga ng buhay ng isang tao. So, para kasi tayong titingin doon sa sa parang kalalagayan o estado ng buhay ng isang tao. Ibig sabihin ba, ang may karapatan lang mabuhay ay yung mga nabuo ng pagiging mag-asawa o ibig sabihin nabuo dahil sa pag-aasawa. Titingnan din natin yung pananaw na yung bang bata na nabuo due o dahil sa paglapastangan o pang-rape ay hindi ba siya nararapat mabuhay sa mundo. Alam niya ba yung ginawa ng kanyang magulang sa kanyang sitwasyon kung bakit siya nabuo? So, doon din tayo titingin sa ganoong pananaw. So, ibig sabihin, dahil yan ay may buhay, anumang pinanggaling ng sitwasyon, hindi man maganda sa pananaw natin, dapat nating kilalanin ito at dapat nating pahalagaan. So, Pastor, thank you very much po. So, all in all po, life is a blessing from our Lord. So, siya po ang may bigay dito sa atin, sa bawat kababaihan at kung sino mang tao. At siya, at sa lamang rin po ang may karapatan na bumawi. So, ayun po, to conclude po our podcast for tonight. So, ayun po. Thank you so much po, Pastor, for your words of wisdom at sa lahat po na naging sagot nyo. And marami po kami natutunan. So, ayun po. Thank you very much po. You're welcome. Maraming salamat po. You're welcome. Thank you so much Hindi po, po, Pastor. You are hearing this message. You've listened to the entire episode, and for that, we want to thank you from the bottom of our hearts. We hope you enjoyed this new episode, and if you did, please leave us a review on Audio Diaries. Thank you.